Umuoo kami at hindi ko alam kung napansin nila ang pagkakailangan namin ni Jessa. Maya-maya pa inatanaw na namin si Rose at tumatakbo pabalik sa pwesto namin. Ito na yung suka. Pasensya na, medyo natagalan. May nakapagsabi kasing may nabibiling ointment doon sa tindahan dahil may mga dikya nga daw talaga dito kaya binili ko na rin. Nito na makalapit. Muling bumalik si Jessa sa loob ng banyo at sinamahan na siya ngayon ni Rose. Nang makalabas sila mukhang okay na si Jessa. Hindi na masyadong makati. Nito kaya't nawala ang aking pag-aalala dahil sa sinabi niya. Okay na ako, Alexus. Pwede ka nang bumalik sa mga kaibigan mo? Tipid nang umiti sa akin sa Jessa na tila naiilang pa rin. Niyakap ko siya at tinampian siya ng halik sa labi, tsaka nagpaalam na sa kanila. Na medyo nakalayo na ako sa kanila, saka pa lang ako parang nakahinga na maluwag. Para akong tinotorture ngayon. Napakaganda ng katawan ng asawa ko, ang kinis pa, pero hanggang tingin lang ako. Kapag talaga lumabas ang resulta ng test, ibubuhos kong lahat ang akin at sisiguraduhin kong ihilang ang titira ng pahinga ni Jessa. Wala ako sa mood na bumalik sa pavilion. Naupo ako sa sulok at basta na lang nakatingin sa kawalan. Alexos, mukhang may magsisimula na namang mag-asar kaya hindi ko pinansin. Huwag niyong lokohin yan, mainit ang ulo niyan. Biro ni Sky na mukhang ikwento na sa kanila ang nangyari at kung anong ginawa namin mag-asawa sa loob ng banyo. Aling ulo? Narinig ko pa silang nagtatawanan. Maya-maya nagsawa na rin sila sa pangaasar at nagpatuloy sa kasiyahan. Hanggang ngayon, mainit pa rin ang aking ulo dahil sa nangyayari. Napatayo ako at sa inis, nasipa ako ng ubod ng lakas ang upuan, kaya tumalsik ito. Natahimik silang lahat at nagulat sa aking ginawa. Sa grupo namin, ako ang pinakakalmado sa lahat at ngayon lang nila ako nakitang naubusan ng pasensya. Bilang mga lalaki, siguradong nauunawaan nila ang nararamdaman ko ngayon. Nilapitan ako ni June. Bro, isipin mo na lang na para din naman sa kabutihan ng asawa mo yan. Pakikisimpatya nito na ngayon ay seryoso na. I know but it's so frustrating and it's killing me. Daing ko out of frustration. Narinig kong nagsalita si Sky. Lahat ng nangyayari may dahilan. Nito na parang pastor ko magsalita. Nailing na lang ako sa kanya. OA naman niya. Alexos, naalala mo pa ba nung sinabotahin mo ang date namin ng asawa mo? Binunong ko sa'yo noon na lintik lang ang walang ganti. Wika ni Sky. Kumunot ang aking noo at pilit inintindi ang ibig niyang sabihin. Inihagis sa akin ni Sky ang isang papel. Bumagsak yon sa aking paanan. Yumuko ako para damputin ito. Binasa ko nakasulat dito at saka napatingin kay Sky. Kagabi pa dumating yung result. Negative ka. Ibig sabihin malinis na malinis ka, Doc? Nakangising sabi nito. Parang biglang umakyat lahat ng dugo sa aking ulo nang marinig ang sinabi nito. Namutla ang aking mukha sa matinding galit. Mabilis at di na nagawa ni Sky na makaiwas nang lapitan ko siya at kwelyohan. Isang napakalas na suntok ang binigay ko sa kanya. Muntik na nga itong matumba kung di lang nito nasalo ng mga kasama namin. Mabilis akong tumalikod at malalaki ang mga hakbang na naglakad papalayo sa kanila. Narinig ko silang nagsisigawan at nagsisipulan dahil nasisiguro na nila kung saan ako patungo ngayon. Mabilis kong narating kung nasa saan si Jessa. Nakita ko nakaluhod to sa buhanginan at tila nagbubuo ng kastilyong buhangin. Nakita niya ako at agad siyang umiti sa akin. Alexos, masaya ang bati nito. Nagulat to na mabilis kong hinagip ang kanyang palapulsuhan kaya napatayo ito. Let's go, saad ko. Nagtataka man napasunod na lang si Jessa sa akin. Alexos, ba't ka ba nagmamadali? Takang tanong nito. Halos kaladkarin ko na siya sa bilis at laki ng aking mga hakbang sa kagustuhan kong marating na agad ang aming tinutuluyan. Upang ituloy na sa wakas ang matagal na dapat naming ginawa. Sa bilis ng aming paglalakad, agad naming narating ang cottage at wala akong inaksayang oras. Binuksan ko agad ang pintuan at hinilas siya sa loob. Sinandal ko siya sa pader, sa kaubod ng lakas kong sinara ang pinto. Alexos, abot-abot ang kabang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Di ko alam kung bakit bigla na lang niya akong hinihila. Saan ba kami pupunta at ba't parang galit na galit siya? Ano ba ang kasalanan ko? Di niya binitawan ang aking kamay habang patungo kami sa pamilyar na daan. Patungo sa aming tinutuloy ang cottage. Alexos, bakit ka ba nagmamadali? Pakiramdam ko kasi mapapasubsob ako kung di kami mag-iingat. Tuloy-tuloy kami hanggang sa marating namin ang cottage. Mabilis na buksan ni Alexis ang pintuan.
Isinandal niya ako sa pader at pasarang itinulak nito ng ubod ng lakas ang pintuan na nagpaitad sa akin. Sunod ay ako naman ang kanyang binalingan. Nagsalubong ang aming mga mata, kapwa naghahabulan ng aming mga hininga. Kitang-kita ko ang pagtaas-baba ng dibdib ni Alexos na titig sa akin. Kaya mas lalong lumalalim ang aking paghinga dahil sa kaba. Tatanungin ko pa sana siya kung anong nangyayari nang bigla niyang sapuhin ang aking batok tsaka ako walang pakundangang siniil ng halik. Napapikit ako nang sakupin niya ang aking bibig nang walang pag-iingat. Marahas at punong-puno ng pananabik kaya mabilis niyang nabuksan ang aking bibig. Nauubusan na ako ng hininga kaya malakas ko siyang itinulak kaya't nagawa ko makawala tsaka hinabol ang aking hininga para mag-ipon ng hangin. Alexos, hindi ako makahinga. Daing ko sa kanya. Kita ko ang pagpoprotesta sa kanyang mga mata nang lumayo ako. Kahit hindi niya sabihin, alam ko na kung saan kami patungo. Kung bakit biglaan, hindi ko alam. Ngunit hindi yon ang aking inaalala. Napakaraming buhangin sa balat ko dahil nakasalampak ako kanina sa buhanginan. Ayoko namang may mangyari sa aming dalawa na ang dumi-dumi ko at ang alat pa ng balat ko. Magsha-shower lang ako. Mahina akong sabi, ngunit parang wala siyang naririnig at muli niya akong siniil ng halik. Napasinghap ako ng pangkuin niya ako habang patuloy akong hinahalikan. Naglakad siya patungo sa banyo habang buhat-buhat pa rin ako. Saka lang niya ako ibinaba na makarating kami sa loob upang buksan ang shower. Mabilis na nahubad ni Alexos ang lahat nitong saplot habang naghihintay na lumabas ang maligamgam na tubig mula sa showerhead. Alam kong sa oras na ito wala na talagang uurungan ng aming pag-iisa. Sa kabila ng kalikutan ng mga kamay at labi ni Alexos, nagawa pa rin niya akong sabunin at bandawan. Nang matapos muli niya akong binuhat at tinaba sa shower. Kinuha niya ang towel at tiniyo nito ang aking katawan. Tapos na tayo? Tanong ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin. Magsisimula pa lang. Usal niya at muling sinakop ang aking bibig. Namalayan ko na lang na ihiga na ako ni Alexos sa kama, saka siya yumukod palapit sa aking katawan. At ilang sandali pa sabay naming narating ang rurok. Tatayo sana ako ngunit hinawakan niya ako. Nanlalagkit yung ano ko, lirinisin ko lang. Saad ko at saka pa lang niya ako binitawan. Dahan-dahan akong tumayo, saka ko palang ulit naramdaman ang pananakit ng aking pearl. Paika-ika ako naglalakad patungo sa banyo. Nagdiretso ako at nilinis ang sarili. Nang matapos, tiniyo kong aking katawan. Muli akong bumalik sa kama at walang saplot na tumabi kay Alexos na nakahiga pa rin hanggang ngayon. Hindi nagbago ang kanyang pwesto, mukhang napagod siya ng husto. Napahagat ako ng labi nang masilayan ang kanyang kahubaran. Wala yata siyang balak na linisin ang kanyang katawan. Bumalik ako sa banyo at nagpalingalinga. Nakakita ako ng wet wipes, saka muli ako nagtungo sa kama. Nakahiga pa rin si Alexos kaya umupo ako sa tabi niya. Eto, linisin mong sarili mo, sabi ko sa kanya. I will, give me a second. Anitong nakapikit pa rin, tinanais mo na magpahinga. Pero di ako makatiis. Total nagalaw niya na ako kaya hindi na ako ganong nahihiyang tignan ang kanyang kahubaran. Slight na lang. Nagkusa na ako at nalinis ang kanyang hinaharap. Nagulat pa siya pero nang ipilit ko, hindi naman to tumutol. Sa puntong to ramdam ko, hindi na ako ang dating Jessa. Hindi na lang sarili ko inaalala ko kagaya ngayon. Ang malaya kong paghawak sa bawat parte ng kanyang katawan ay nagpapaalala na ganap na talaga naming pag-aari ang isa't isa. Pagkatapos, bumalik ako sa banyo upang itapon ang pinaglinisan. Muli akong bumalik sa kama at tumabi kay Alexos. Umayos kami ng pwesto na magkatabi sa ilalim ng kumot at otomatiko niya akong niyakap. I love you, hon. Kamusta ka? Masakit ba? Nag-aalala niyang tanong habang nakatingin sa akin. Oo, nahihiya akong sagot. Di mo naman ako dinahandahan eh. Ngumiti siya sa akin. Sorry, ikaw ba naman ang mabitin ng paulit-ulit? Natatawang anito. Yumakap ako sa kanya at sumiksik sa kanyang dibdib. Finally, nagawa rin natin. Nakangiting sambit niya at hinalikan ako. I love you. Kakaibang saya ang nararamdaman ko ngayong naipagkalob ko na sa kanya ang aking pagkababae. Basta masayang-masayang puso ko ngayon. I love you too, bulong ko. Niyakap ko siya at dahil sa sobrang pagod, hindi ko na namalayan, nakatulog na pala ako habang nakayakap sa kanya. Nagising na lang ako na maramdaman ang mainit na labi ni Alexos sa aking leeg
at ang kamay nito na marahang humahaplos sa aking pagkababae. Napaisip tuloy ako ngayon. Sana pala marami akong kinain kanina dahil mukhang buong gabi ihilang aking magiging pahinga. Alexos POV 10 months later. Pakialalayan si Doc, namumutla siya. Narinig kong utos si Doktora Cruz, ang doktora nagpaanak kay Jessa ngayon. 2 nurse ang lumapit sa akin upang alalayan akong umupo. Hindi nakawala sa aking paningin ang mahinang bungis-ngisa ng mga nurse at doktor sa loob ng delivery room. Doc, relax ka lang. Mas matindi pa nga rito ang mga nakikita mo sa ER. Kahit minsan, hindi ako pinanghinaan ng loob kapag may inaoperahan ako. Ngayon ko lang naranasan na parang sasamaan ako ng lasa dahil sa nakikita kong sakit sa mukha ni Jessa, sabayan pa ng paulit-ulit nitong pagsigaw sa bawat pag-iri. Normal delivery niya ilalabas ang baby, kaya hirap na hirap siya ngayon. Habang nakaupo, hilot kong aking sentido habang naririnig ang pagdaing ng aking asawa. Bigla akong napatayo ng ilang saglit pa, narinig ko na ang pag-uha ng sanggol. Tumakbo ko papalapit kay Jessa. Congratulations, Doc! Ang ganda ng baby girl ninyo. Nakangiting wika ni Doktora Cruz habang hawak ang baby na kalalabas lang. Habang nakatingin kay baby, hawak ko ang kamay ni Jessa na kahit talatang pagod, napakaganda pa rin ng ngiting na mutawi sa labi. Panay ang halik ko sa kanyang pawisang noo. Mabilis lang na pinakita sa amin ang aming anak, tsaka diretso nila tong nilinisan. Maya-maya pa'y may bumalik ng nurse, bit-bit ang baby na ngayon ay malinis na. Binuhat ko agad ang aking anak ng buong pagkamangha. Ramdam ko ang pag-iinit ng aking mga mata at unti-unti na ring namumuo ang aking mga luha. Di ako makapaniwala na isang buhay ang nasa aking harapan ngayon na bunga ng aming pagmamahalan. Pinatong ko ang aming anak sa tapat ng kanyang dibdib. Ang ganda ng baby natin, ani Jessa na namumungay ang mga mata. Magkahalong pagod at saya ang mababakas sa kanyang mukha. I love you, Alexos. Mahinang bigkas na Jessa. Di ko na napigilan pa ang pagpatak ng aking mga luha nang tignan ko ang aking mag-ina. I love you more, mahal ko. Bulong ko sa kanya. Salamat. Wika ko pa at dinampian siya ng halik sa noo. Salamat na hindi siya napagod na suyuin at mahalin ako. Napakaswerte ko dahil matyaga niyang hinintay na magising ang aking puso hanggang sa siya na ang tinitibok nito. Mula nang mahalin ko siya, ipinangako ko sa aking sarili na siya naman ang aking araw-araw susuyuin hanggang sa aming pagtanda. Hindi ako magsasawang ligawan siya ng paulit-ulit at iparamdam ang aking pagmamahal, higit pa sa kung paano niya ako buong tiyaga at buong pagmamahal na hinintay. Third person's POV. Ay, kung bakit ba naman kasi, nakalimutan pa niyang cellphone at wallet niya. Paano tuloy niya babayaran ang kinain niya? Hindi naman tumahal dahil sandwich at kape lang ang in-order niya, kaso kahit piso wala siya. Natanaw niya ang isang lalaki papalabas na, tutok sa cellphone habang naglalakad. Dali-dali niyang kinuha ang kape at sinalubong ang lalaki, kaya bumangga sila sa isa't isa. Kunwari napaupo siya at nabitawan ang kanyang kape, kaya bumagsak yun sa sahig. Nagulat pa ang lalaki na makita ang itsura niya. Miss, okay ka lang? Gulat na tanong nito. Tiningala niyang lalaki. Di ka kasi nag-iingat eh. Pagalit na sabi niya. Kumunot ang noo ng lalaki. Miss, ikaw ang bumangga sa akin. Anitong nakayoko sa kanya. Tumitig siya sa lalaki. Pinilit na wag kumurap hanggang manakit na ang kanyang mata at nagsimula ng humapde. Konting-konti na lang tutulo na kaya hindi talaga siya kumurap. At gaya ng gusto niyang mangyari, tumulo na nga ang kanyang luha. Nakatitig ka sa cellphone mo kaya nabangga mo ko, tapos ikaw pa tong galit? Malungkot at parang inapi ang kanyang boses at nagsimulang humikbi. Diyan na nga lang order ko dahil tinitipid kong baon ko, tapos matatapon lang. Ngayon kasalanan ko pa dahil di ka tumitingin sa daan mo. Tinakpan niya ang kanyang mukha at pinakalog ang balikat. Patuloy sa pag-iyak habang nakaupo sa sahig. Lumapit ang isang waiter sa kanila. Ano pong nangyari? Si Manong po kasi nagsa-cellphone kaya nabangga niya ako. Ani ang nakaupo pa rin sa sahig. Ineng, halika, tayo ka na, malamig dyan. Wika ng waiter, tinulungan siyang tumayo. Nagtinginan tuloy sa direksyon nila ang iba pang mga customers na kumakain. Kawawa naman yung bata. Puna ng mga to sa estudyanteng umiiyak. Naka-uniforme pa ito na nakasalampak sa sahig. Siya na nga yung nakabangga, siya pa yung galit. Wika ng isa na ang lalaking nagse-cellphone ang sinisisi. Di na naawa sa bata.
Lahat ng mga mata, masama ang tingin sa lalaki. Nabalisa ito at tinukot ang wallet sa bulsa. Wala siyang maliit na halaga kaya inabutan niya ng 1,000 ang estudyante. O ayan, tumahimik ka na. Iritang sabi nito at mabilis tumalikod. Lihim siyang natawa na makalabas ang lalaki, tsaka binayaran ang kanyang kinain. Malawak ang ngiti habang binibilang pa ang sukli nang lumabas siya ng restaurant at makarinig ng palakpak. Bigla niyang naitago ang pera sa bulsa na makitang lalaki na kabangga niya. Ang galing mong umakting. Dapat sa'yo mag-artista. Bagya siyang kinabahan ngunit di siya nagpahalata. Paninindigan niya ang acting niya magkamatayan man. Manong, kasalanan mo naman talaga. Kung di ka addict dyan sa cellphone mo, hindi mo ako mababangga. Aniya. Nakatiyan nga ako sa cellphone ko pero nakatayo lang ako. Ikaw ang bumangga dahil ikaw ang naglalakad. Totoo naman ang sinabi ng manong na to kaya't nilagpasan na lang niya ito para mawala na sa landas niya. Pero pinigilan siya nito sa braso kaya nahinto siya at napatingin sa lalaki. Sumama ka sa akin, bumalik tayo sa loob. Gusto kong sabay nating panoorin ng CCTV. Okay, sige kung yan ang gusto mo. Ganting hamon niya kahit ang totoo kinakabahan siya. Inigkas niya ang kamay at binitawan niyo ng lalaki. Humakbang to pabalik sa restaurant. Sinamantala niya yon at mabilis nagtatakbo palayo. Eto na yata sa palagay niya ang pinakamabilis sa takbong nagawa niya sa buong buhay niya. Siniguradong hindi siya maaabutan ng lalaki. Laking pasasalamat niya na nakabalik siya na silid ng kapatid niya nang di siya naabutan ng lalaki. Humihingal siyang parang kabayo sa sobrang pagod. Makapasok siya sa silid. Glenda, ano nangyari sa'yo? Takang tanong ni Jessa na nakaupo sa kama. Nasa ospital sila ngayon dahil nanganak si Jessa kagabi. Nagmamadaling lumuwas ng Maynila ang pamilya ni Jessa kaninang umaga kaya naka-school uniform pa rin si Glenda. Para kang hinahabol ni kamatayan dyan, ani Jessa. Nagpa-practice ako ng marathon? Bale walang sagot nito at humihingal na rin na naglakad papalapit sa crib ng kanyang pamangkin. Sinipat-sipat niya ang sanggol. Ang ganda talaga ng pamangkin ko. Buti na lang sa ama nagmana. Di na siya pinansin ni Jessa dahil sanay na siya sa 16-year-old na kapatid. Isa pa totoo naman ang sinabi nito. Malakas talaga ang dugo ng mga Salvador dahil kamukha ng anak niya si Alexos. Hindi pa ba bumabalik si Naitay? Tanong ni Glenda nang maupo ito sa sofa. Nasa bahay pa, sagot ni Jessa. Nang mabuntis si Jessa, lumipat sila ni Alexos sa mas malaking bahay upang doon magsimula ng pamilya. Napagod sa biyaheng kanilang magulang kaya't nagpapahinga muna ang mga to sa bahay nila. Si Kuya Alexos? Tanong ni Glenda. Nandyan lang sa labas, may kausap. Napangiti si Glenda nang malamang walang ibang tao kundi sila lang magkapatid. Te, hawakan mo tong cellphone ko, mag-TikTok ako ha, tapos kunan mo ka habang nagsasayaw ha. Ni Glenda, iniabot ang cellphone sa kapatid. Natatawang kinuha ni Jessa ang cellphone nito at ginawa ang sinabi ng kapatid. Prinay nito ang background music at nagsimulang mag-breakdancing. Tawa ng tawa si Jessa dahil feel na feel ni Glenda ang pagsasayaw pero hindi naman marunong. Ang tigas pa ng katawan. Nang matapos, kinuha ni Glenda ang kanyang cellphone at pinanood ang video. Ate, di ka naman marunong kumuha eh. Ang ganda pa naman ng pagkakaikot ko. Di mo nakunan, sinayang mo lang. Tumawa si Jessa sa sinabi nito. Ako pa sisisighin mo. Mali ko bang iikot ka sa sahig ng nakahiga? Halos mamilipit si Jessa katatawa dahil nagulat siya kanina nang biglang umikot sa sahig sa Glenda. Power moves nga eh. Floor moves ang tawag doon. Sige, ulitin ko basta ayusin mo na ha. Wag na, nakapalda ka baka makita pang panty mo. Tutol ni Jessa. Tinaas ni Glenda ang suot niyang uniform para pakita sa kapatid ang suot niyang shorts. Lalo pang natawa si Jessa na makita hanggang tuhod ang shorts na maong nito. Muli, binalik ni Glenda ang cellphone sa kapatid. Sinimulan ulit i-play ang kanta. Mahina lang para di magising ang baby. Feel na feel ni Glenda ang pagsasayaw na akala mo professional. Binagsak patagilid ang katawan sa sahig. Dinikit ang balikat at ulo sa sahig. Inangat ang mga paa habang umiikot saka nag-freeze. Pag-freeze niya sa pintuan siya napaharap. Dalawang matatangkad na lalaki ang nandun. Nakakunot ang mga noong nakatingin sa kanya. Laylay ang palda niya dahil nakataas ang kanyang paa. Mabuti na lang napakahaba ng suot niyang shorts na maong. Narinig niya ang pagkakikik ng ate Jessa niya. Dali-dali siyang tumayo, tumakbo palapit sa kama nito. Isa pa nga, Jessa?
Natatawang sabi ni Alexos sa dalagitang hipag tsaka sumilip sa crib. Nahihiya namang napakamot ulo si Glenda. Bakit ba naman kasi hindi niya nilak muna ang pinto? May tinatago ka palang talent, di mo naman sinabi. Dugtong pangbiro ni Alexos. Ngumiti naman si Glenda sa sinabi ng bayaw. Nawala lang yon na marinig niyang may nagsalita. Itago mo na lang, wag mo nang ilalabas. Malamig ang boses ng isang lalaki. Nilingon ni Glenda ang nagsalita at laking gulat na makilala niya ito. Siya si Manong, yung lalaking binundol niya sa restaurant kani-kanin lang. Nagtataka siya anong ginagawa dito ng lalaking to. Akala ko nagmamap siya ng sahig, nang uuyam pang sabi nito. Hoy Sky, huwag kang ganyan sa hipag ko. Ani Alexos na nakaupo na rin ngayon sa kama katabi si Jessa. Pumakla ang mukha ni Sky sa narinig. Kapatid mo ang bobit na yan? Di maipinta ang mukha ni Sky. Napalipat-lipat ang tingin kay Jessa at sa estudyanteng nanlalaki ng butas ng ilong at matalim ang tingin sa kanya. Di makapaniwala na ang cute at sweet na si Jessa, kapatid ng malditang batang to na parang walang gagawing mabuti. Magkakilala kayo? Tanong ni Alexos. Siya yung kinukwento ko sa yung con artist na nakabangga ko sa restaurant kanina. Nanggagala-iting saan ni Sky. Napapikit at napailing si Alexos sa sinabi nito. Nagtataka naman si Sky sa reaksyon ng kaibigan. Parang di na to nagulat sa nalaman. Mukhang di na bago sa mga to ang gawain ng bubuit na hipag. Napailing siya, tumalikod upang lumabas ng silid. Aalis ka na agad? Tanong ni Alexos. Mamaya na lang ako babalik kapag wala ng virus dito. Ani Sky, walang lingon-lingon na umalis. Naniningkit ang mga mata ni Jessa at nilingon ng kapatid. Nangahaba ang nguso ni Glenda at namimilog ang mga mata. Parang takang-taka kung ba't siya tinitingnan na makahulugan ng kapatid niya. Oh, makatingin ka naman dyan? Depensang sabi nito kahit wala pa namang sinasabi si Jessa sa kanya. Tumawa naman si Alexos. Agad sinaway si Jessa bago pa to makapagsalita. Hayaan mo na. Mabuti nga yun. Ginanti ako ni Glenda sa dati mong manliligaw. Umirap si Jessa sa asawa. Hindi nga siya nanligaw sa akin. Asar na saan ni Jessa. Nanlaki naman ang mga mata ni Glenda sa narinig. Nanligaw sa iyong matandang yon? Aw, edi matanda na pala ako. Si Alexos ang sumagot. Bago sila naging barkada ni Sky, naging magkaklase muna sila ng college sa ilang subject pero mas ahead siya dito ng 3 taon. Mas pogi ka naman ang dihamak kaysa sa Manong na yun, no? Yan ang gusto ko sa'yo eh. May bagong labas na iPhone, ibibili kita. Biro ni Alexos kay Glenda. Naiiling na lang si Jessa sa dalawa. Close talaga ang dalawang ito, lalo na si Glenda dahil mabilis tong makaungot ng kung ano-ano sa bayaw. Nang mainip si Glenda, lumabas siya ng silid. Naglakad-lakad sa pasilyo ng ospital. Nakarating sa nurse station. Kilala na siya namang ito na kapatid ni Jessa, kaya baliwala sa mga tong lumapit siya habang nagkukwentuhan sila. Ang gwapo talaga, kaya nga crush na crush ko eh. Kaso babaero naman. Lahat yata na magandang nurse dito naging fling niya eh. So ibig mong sabihin, hindi ako maganda kaya hindi ko siya natikman? Sabay-sabay ang mga itong nagkatawanan. Kaso wala naman siyang sineseryoso, lahat pinaiiyak. Okay lang sa akin na paiyakin niya, kahit isang gabi lang. Biglang na-curious si Glenda sa pinag-uusapan ng mga to. Sino bang pinag-uusapan niyo? Tanong nito na akala mo naman makikilala niya kahit pasabihin ng mga ito. Si Dr. Sky. Kilig na sagot na isang nurse. Sino? Yung matandang doktor? Nakataas ang kilay na sabi ni Glenda. Napatingin lahat ng nurse sa kanya dahil sa sinabi niya at pagtingin ng mga to sa direksyon niya nakita nila si Sky sa likod nito. Biglang natahimik ang nurse. Hindi babaero ang tawag doon, alam niyo ba kung ano? Nakangiting tanong ni Glenda sa mga ito. Walang sino mang may balak sumagot. Easy to get ang tawag doon. Ani Glenda na siya ring sumagot sa sariling tanong at sinundan niyo ng malakas sa tawa. Di niya napansing isa-isa nag-alisan ng mga nurse at siya na lang ang natira. Nagkibit-balikat siya na mapansing iniwan na siya ng mga to at mag-isa na lamang siya. Pagtalikod niya, muntik na siyang mapatalon na makita si Sky na kanina pa pala nasa likod niya. Madilim ang mukhang nakatitig sa kanya. Naparunok si Glenda na makita ang itsura nito pero di nagpahalatang natatakot siya. Kunwari, baliwala sa kanya at lalagpasan ng doktor. Easy to get ha? At least lahat sila gusto ko makuha. Ikaw, sigurado kung wala mag-iinteres sa itsura mo, maliban sa mga pulis na gustong magkulong sa'yo.
Sarkastikong tumawa si Glenda, pinanlakihan ang mga mata si Sky. Hoy, manong na pumapatol sa bata, huwag mong sabihing lahat nagkakagusto sa'yo. Sa akin pa nga lang, di ka napapase. Ani Glenda habang nakapamewang. Natawa naman si Sky sa narinig. Are you out of your mind, you little shit? Palagay mo naman, papatulan kita. Wala kang ang gender. Boses babae ka pero flat naman yung harap mo. Nakakalokong sabi ni Sky. Hoy tanda, flat ito kasi bata pa ako at kapag tumubo na to, laylay na yang sayo. Kaya kahit ikaw na lang natitirang lalaki sa mundo, kapag nagdalaga na ako, hindi kita magugustuhan dahil uugod-ugod ka na. Nanlalaki ang butas ng ilong ni Glenda, habang si Sky naman halos sakmalin na siya sa sobrang pagtitimpi sa malditang bata, nakauna-unahang babaeng ng insulto sa pagkalalaki niya. 2 years later. Sakit ng ulo ko? Pikit na daing ni Glenda habang sabunot ang kanyang buhok. Unang beses niyang napainom, kaya napakabilis niyang nalasing. Naparami ang inom niya at di niya na alam kung ano pa ang sumunod na nangyari. Ouch! My head! Daing ng lalaking nakahiga sa kanyang tabi. Biglang napamulat si Glenda nang marinig ang boses ng lalaki nagsalita. Napatitig siya sa kisame habang abot-abot ang kaba sa dibdib niya. Napakapit siya na mariin sa kumot na tumatakip sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang sumilip sa ilalim ng kumot at nakita niyang hubot-hubad niyang katawan. Bigla siyang napatingala muli sa kisame. Diyos ko po, wag naman po sana. Naghahabulan ang tibok ng puso niya, sinasabayan ng malalim at matinding kaba. Dahan-dahan siyang lumingon sa lalaking nasa tabi niya. Kagaya niya wala rin tong saplot habang nakapailalim sa iisang kumot na pinagsasaluhan nila. At nang magkasalubong ang paningin nila, pareho pa silang nagulat at nanlaki ang mga mata. Ah! Sabay umalingaw sa buong silid ang napakalakas na sigaw ni Glenda at Sky. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Jessa at Alexos. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod nating istorya.